Yan, hawakan natin. Naka-open siya. Ngayon, ilagay natin. Ayan, nag-close siya. Tapos ngayon, gamitin natin yung switch. Open. Yan. Then, close. Okay. Lagyan na natin. Ayun. So that means nag-open na siya, 'di ba? Open ba or close? Hindi ko na tandaan kung ano ba 'yun. So ayun na. Ngayon ipi-press natin itong switch. Tingnan natin kung gagana siya. Try natin na i-close. Okay, pindutin natin yung C. Ayun. Kita nyo? Uy! Okay. Nag-ano siya, reminder pala pag ganun, okay lang yung pag naglagatik, akala nyo masira, hindi siya. Close siya, di ba? Ngayon, open natin. Try natin. Yun, nag-open na siya, di ba? Open na natin. And then, close natin ulit. Yun! Okay na. Yan. Close. Then open. Yun. Okay. Ayos na yung ano natin. Motor natin. Gumagana na siya. Yan. Okay. Isa pa. Close. Yan. Open. Yun. So, okay na siya. Na-test na natin siya lahat. Lahat gumagana, module, motor, switch. Okay na siya. So, yung natitira natin na accessories sa module, accessories, tsaka sa tawag dito, actuator, matitesting to natin. Pag nandun na tayo sa sasakyan, ikinabit na natin to doon. Ito siya, mapapagana natin to through remote control na nasa sasakyan natin. So, balik stock lahat yung ano natin. Wala tayong ibang gagalawin doon. Yung remote natin sa sasakyan, gagana, magagamit natin yon. Okay? So, unplug na natin ito. Ayan, unplug na natin. Ayan siya, mag-switch off na siya. Then, tanggalin na natin itong mga to. Ang susunod ko naman ngayon na gagawin natin is itong ano natin, tawag dito, bracket natin is ipipit na natin siya sa side mirror natin. Tapos ilalagay na natin itong ating motor. Yan, ipipix na natin siya lahat. Okay? So, ano pang hinihintay natin? Gawin na natin. Let's go! Yan mga ka-trippings, ito yung side mirror natin, kaliwa kanan. Bali, ang gagawin natin is disassemble natin to. Tatanggalin natin lahat to, yung cover nya, yung ano natin, itong mirror, tanggalin natin itong mirror. Ito dito, disassemble natin to, tatanggalin natin yan. Kasi ilalagay natin itong bracket. Sana mag-fitted siya. Kasi titingnan natin kung kakasya ba talaga to, kasi ito talaga yung pinaka-bracket niya, okay? Lagyan natin. Bali, explain ko din sa inyo kung bakit kailangan natin bumili ng bracket. Okay? Kasi last time binuksan ko na to, inobserve ko siya kung ano talaga yung kakailanganin natin pag nag-upgrade tayo. Ayan. Explain ko sa inyo lahat kung ano yung nandun sa loob. Okay? Kung ano pa yung mga kakailanganin natin. Ang tanggalin natin yan. Lahat yan, itong 360 camera natin. Tsaka ito, pinakamahalaga. Tuturo ko sa inyo kung paano natin ito tanggalin. Kasi kailangan natin itong hugutin para matanggal natin yung tawag dito, yung old bracket dun sa loob, tapos lalagyan natin ng bagong bracket. Okay? Explain ko sa inyo lahat yan. Gawin na natin.
Bali, ang una natin gagawin, itong isa lang muna, yung didisassemble natin, papakita ko sa inyo para mabilis tayo. Para hindi naman kayo mainip kakapanood ng video ko, baka mamaya naiinip na kayo, ang tagal ko gawin. Ayan. Kaya itong isa lang muna ang gagawin natin. Papakita ko sa inyo kung paano yung pag-disassemble nito para makalas natin to lahat. Okay? Let's go. Gawin na natin. Isa lang muna. Ngayon, dahil mag-upgrade tayo ng auto-fold, hindi na natin kakailanganin tong old natin na old natin na bracket. Itong spring, hindi na natin to kailangan. At itong lock niya, hindi na natin to kailangan. So, pwede natin siya dito ibalik. Yan. Yan. Tabi na natin to, hindi natin to kakailanganin. Ngayon, ito yung binili natin na bracket. Ito yung ilalagay natin dito. Titingnan natin kung magpipit siya. Itong side mirror na to is sa kanan ba to? O, sa kanan siya. Kanan. So, hanapin lang natin yung magpipit. Ayun, ito. Ito yung nagpit. Ayan. Kasi ito hindi matupwede. Iba man yung ano. Itong isa, hindi naman siya kakasya dun sa loob. Mali yung ano. So, itong isa. Ayan. Okay. So, pasok na pasok siya. Saktong-sakto siya, pati yung mga lagayan ng tornilyo. Ayan. Diba? Ayan. So, dito talaga siya. Sakto siya. Tapos itong isa is doon naman sa kaliwa natin na side mirror. So bali ang papakita lang natin muna natin pagkabit, itong isa lang muna para maiksi lang yung video natin. Yung isa papakita ko na lang pag nakabit ko na. May explanation lang pala ako dito. Sa mga may Toyota Vios dyan na 2022 XLCVT, huwag kayong matakot na mag-upgrade. Kasi nga ito, napansin ko may abang talaga siya para sa ating auto-fold. Ayan. Ito pala, meron ditong gasket. Tanggalin nyo na rin itong gasket na to dito. Wala na rin itong gamit. Tanggalin nyo na yan. May gasket na isa dyan. Ayan, tanggalin nyo na. Ayan. Ilagay nyo na lang ito dito. Doon. Ayan o, makikita nyo. May abang talaga siya pala para sa ating motor. Ayan o, kita nyo. Meron talaga siyang abang. Tsaka yung bracket niya is eksaktong-eksakto talaga kapag nilagay natin siya dito sa ating side mirror. Ayan. So, that means na yung ating manual fold na side mirror, pwede na talaga natin siyang i-upgrade to auto fold. Okay? Ayan. Ayan talaga. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin is ilalagay na yung ating motor. Okay? Lagay na natin yung motor natin. Ayan, ito yung ating motor. Anong side ba to? Right side ba to? Okay, right side. Tamang-tama, right side din to. Ayan. Ayan o, diba? Tingnan nyo. Ito yung motor natin. Paano ba to? Nakaganyan siya. So, dito siya sa taas. Ayan o, kita nyo. Habang talaga siya kasi ito, pag tinignan nyo, pasok na pasok talaga siya rito. Tsaka yung mga butas niya sa screw, tapat na tapat din. Ayan. So, paano natin siya lalagay? Ayan, ganyan siya. Nakaganyan siya. Diba? Nga pala, ang tips ko lang sa inyo, pag nilagay nyo na itong ano niya, side mirror niya, tapos hindi siya nagtapat, ang gawin nyo is paikutin nyo lang ito. Itong motor na to. Hanapin nyo lang. Tapos nga pala, additional, kakailanganin natin dito ng tornilyo. Kasi wala tayong tornilyo na walang kasamang tornilyo yung binili natin ng motor. So, kailangan natin 3, tapos 2, dalawang motor, so bali 6. Bali ako, meron ako dito sa bahay, akong nakita na tornilyo. Kailangan yung bumili ng ganito. Maghanap kayo ng ganito na tornilyo. Kahit na ano, yung sasakto siya sa ganito. Dito, papasok siya rito. Kasi itong tornilyo ko na to, na nahanap ko dito lang sa bahay, meron pala akong mga stock na ganito. Ayan. Kasyang-kasya sa dito. Ayan. Pwede nyo itong motor, pwede nyo dalhin sa hardware, sa bilhin ng mga tornilyo. Tapos hanap kayo ng mga ganito lang kahaba na tornilyo. Ayan, para kasya sa dito. Ayan. Para saktong-sakto siya, di ba? So, bali ang kakailanganin yung tornilyo is
6. Ayan, okay? So, next na gagawin na natin, isalagay na natin itong bracket para mag-fit na siya. Ayan, nakalagay na siya dyan. And then, sunod natin na gagawin ay, kasi ito dito to eh. Ayan. Tapos ito, ayan, nakaganyan siya. Ayan. So, fitted siya, di ba? Oh. Saktong-sakto yung housing niya. Ngayon, ang mangyayari, di ba yung 3 tornilyo natin dito na tinanggal kanina, yung stock na tornilyo, medyo malaki itong tornilyo. I-check natin dito. Yan, pasok siya dito. Pero, ang problema, dito sa ating motor, itong tornilyo, medyo malaki siya. Ayan. Ayan o. Pag pinasok nyo siya dito, medyo malaki siya. So, ang advice ko sa inyo, mamili lang kayo. Pwede nyo gamitin ito, na stock na to, medyo masikip nga lang siya. So, kapag hinigpitan nyo siya, dahan-dahan lang yung paghigpit. Kasi baka mamaya mabitak to. Yan yung mga anuhan niya. 3 tornilyo yan. Sa 2. Sa pa ba yung isa? Sa 3 yan. 3 paglalagyan natin yan. Ito, dito yata. Dito, 1, 2, 3. Pwede nyong gamitin ito. Pero masikip talaga siya. Dahan-dahanin nyo lang hanggang sa humigpit. Or, maghanap kayo ng medyo maliit dito na tornilyo. Nakakasya, nasakto dito sa butas na to. Meron pang isang pwede nyong gawin. Pwede nyong i-drill ito ng parehas lang dapat kalaki nito yung drill na gagamitin nyo sa tornilyo para mag-fit siya dito, okay? Kasi pag nalakihan nyo masyado, luluwag na yung tornilyo, yan. So, bali ako, ang gagawin ko, kasi wala naman akong pan-drill, ito na lang, gagamitin ko na lang yung stock niya, dadaan-daanin ko lang siya para pumasok, okay? Let's go, gawin na natin. Ayan, ilagay na natin tong bracket. Pasok na siya. Sakto na yung butas niya sa mga tornilyo. And then, next, yung motor, ilagay na natin. Ayan. Ayan, pasok na siya. Ayan, unahin natin siya ditong lagyan ng tornilyo. Diba? Tapos, ito na. Lagay na natin ito. Ayan. Medyo masikip siya. Kaya ang ginagawa ko, dandahanin ko na lang. Kasi baka mamaya pag yung masyadong pinersan nyo, masyadong baka mabitak yung tawag dito. Yung doon sa motor kasi lang yun eh, plastic lang. Pero naman siya, kasya naman siya. Yun nga lang, kailangan yung pilitin at dahan-dahan. Tingnan nyo din kung sagad na ba. Baka mamaya pihit kayo ng pihit. Sagad na pala eh. Lost thread na. Ayan. Okay na yung isa. Okay siya. Sunod, yung dito. O dalawa nga. Isa dito, tapos isa dito. Ayan. Lagay natin yung doon. Tapos yung sa loob. Then, pita natin. Baka nga, sagad na. Nararamdaman nyo naman yan kapag sagad na. Medyo mahigpit na talaga siya. Yan, okay na. Tapos kapag gumamit kayo ng Phillips screw, kailangan yung eksakto dito sa niya, sa tornilyo, kasi baka mamaya masira yung niya. Yung ulo, may harapan kayong niya, tanggalin na. Yan. Ayan, higpit na. Okay. Ayan, so bali ginamit lang natin yung stock. So, ayan guys. Kapag halimbawa yung motor nyo, yung dito, di ba naikabit nyo na dito sa side mirror. Kapag hindi siya magsakto, yung butas niya dito, bukod sa butas kasi,
ito, kung makikita nyo itong nakausli na ito, itong mahaba na to, dapat sumakto rin siya dito, itong butas na to. Yan. Kaya pag halimbawa nilagay nyo ganyan, halimbawa nga naka-close ng ganyan, hindi siya magtama, hindi makasakto yung butas, kahit na i-position nyo ng open yung side mirror, hindi siya magtama. Ganito lang yung gawin nyo, di ba? Hanapin nyo lang na magtapat siya. Ganito lang gawin natin. Ikabit natin itong motor dito sa module natin, di ba? Yung kulay brown tsaka orange. Yeah. Ayan, brown tsaka orange. Yung brown, di ba, nilagay natin, yung brown is pag open, di ba? At ang katapat niya is gray. So ikabit natin siya, brown tsaka gray. Ayan. Kabit natin siya dyan, brown tsaka gray. Pagkatapos itong blue at saka orange para sa pag-close. Ayan. I-connect lang muna natin siya dyan. Ngayon, na natin siya. Paikutin natin siya. Isaksak natin. Ikutin natin. Ayan. Diba? Umikot na siya. Ngayon, tanggalin muna natin sa saksak kasi baka mamaya magdikit, mag-ground. Ngayon, i-try na natin siya ulit. Ilagay natin sa open position. Natin itapat. So, hindi pa rin siya tapat. Sa close position natin ilagay. Tama ba? Ganito ba yung close position niya? Ayan, close position. Try natin. Hindi pa rin siya nakatapat. Ngayon, ang gawin nyo, isang ikot pa. Pero wag nyo nang ilipat yan. Bali, isaksak nyo lang siya. Tapos, hayaan nyo siyang umikot hanggang sa yung may mag-click. Yon. Ngayon, kapag ganoon na umikot na siya, tapos nag-click na siya, i-try na natin siya ulit. I-position natin. Try natin siya sa open. Ayan. So, hindi siya pasok sa open. So, i-try natin siya sa close position. Ayun. So, nag-fit na siya sa close position. Ayan. Ngayon, pag nag-fit na siya sa close position, okay na yun. Ibig sabihin, sakto na siya. Ayan. Ganun lang yung gagawin nyo. Okay? So, tanggalin ko muna ito sa module niya, sa pagka-connect, para maikabit na natin lahat, mai-fix natin. Okay? Basta ganun lang yung gawin nyo kapag hindi magtapat yung butas, tsaka yung parang nakausli na bakal, doon sa parang lock niya, ganun lang yung gawin nyo. Paikutin nyo pa siya ng isang ikot pa hanggang sa mag-click. Pero wag nyo nang i-close or open, basta hayaan nyo lang siyang umikot. Okay? Ganun lang yung gawin nyo. Ayan, bali disconnect na natin tong niya, yung gray niya. Tsaka yung blue sa module. Para mai-fix na natin ito, maayos na natin. Ayan. Ilalagay na natin to yung ating motor mirror. Then lusot natin siya dito. Ayan, ilagay na natin lahat ng wiring natin.
pwede natin ibalik yung mga ano dito, cover niya. Yan, tsaka yung salamin, babalik na natin. Then, ibalik na natin yung para dito, yung socket niya. Okay? So, tingnan natin doon sa kinuha natin na picture kung saan natin siya ilalagay. Yan, dito sa picture natin, nakaganyan siya. Nakaganyan. So, itong brown, nakalagay yung brown dito sa taas na to. Dito. Ayan, ipaganyan natin siya. Ayan. Ang baba niya is brown. Ang lock niya, paano nga ba yung lock nito? Nakaganyan siya. Ayan. Ayan na. So, yung lock niya dapat pataas. Ayan. Kasi yung susundutin natin sa taas. Ayan, nakaganyan siya. Ayan, yung brown. Dito siya sa pangalawa sa baba. Ayan. Tapos itong purple dito sa taas ng brown. Ayan. Ayan. Tapos itong red sa tabi ng purple. Ayan. Pasok natin siya dyan. Ayan. Ngayon, pag naipasok nyo na yung tatlo, i-click nyo na lang to. Yun, ibaba nyo na. Lock na yun, hindi na matatanggal. Okay na. Yan, ilagay na natin. Then, next na lalagay natin is yung mirror. Saan yung mirror? Ito yung mirror natin, lalagay na natin. So, bali ang paglagay nito, uunahin natin siyang ilagay dito. Ito, kita nyo to. Tapos yung parang pangsabit niya, yan. Dito siya sa, sa bandang taas. Yan. Isabit natin siya. Yan. Pag naipasok nyo na, then pwede nyo na siyang i-close para mag-clip siya. Okay. So, okay. Pasok muna natin siya doon sa loob. Yan. Ayan, and then pwede na natin siyang itulak dito para mag-clip siya. Pag may narinig kayong nag-lock na siya, okay na yun. Hindi pa. Ayun. Click na siya. Ayun. So, okay na siya. Ayan, bali, ibalik na natin. Sunod yung cover. Ito. Ganyan. Yun. Tapos, yung cover sa likod. Clip lang natin. Yun, okay na. Yan, buo na siya. Yung sa kaliwa natin, sa kanan natin na side mirror, na-assemble na natin with the auto fold. Okay? Ayan. Ngayon, ang gagawin ko is, assemblin ko lang din yung isa, lalagay ko, then pagkatapos, ipa-final test natin siya. Okay? Gawin ko muna. Ngayon, mga ka-trippings, natapos na natin yung dalawa. Naibalik na natin lahat, cover, yung takip dito, yung side mirror, lagyan natin. Ito po pala. Ayan. Na natin, na-fix na natin lahat. Ngayon, ang gagawin natin is ite-test natin ito na nakalagay. Bago natin siya i-fix sa sasakyan, ite-test muna natin kung magto-turn siya. Ang gagawin natin pag-test is isa-isa lang. Unahin natin itong dito sa ano ba yan? Right side, yan. Ito muna sa right side ang unahin natin. Okay, asan na yung module natin?
Ito yung ating module, yung switch, yung module. Ayan. Medyo ano ba yung pinaka-ano niya? Ayan, okay na yan. Tapos ito yung pansaksak. Ngayon, ang kailangan natin sa module is yung orange tsaka yung brown na wire. Ayan, kuhain natin. Orange tsaka brown. Yung brown, i-connect natin sa kulay gray. Ayan, sa kulay gray natin siya i-connect. Ayan, connect natin sa kulay gray. Putol-putol na yung wire natin dito Ayan na natin. Ayusin ko muna to. Ayan, itong brown. Lagyan natin sa gray wire. Ayan. Tapos yung blue, lagay natin sa orange. Ayan. Tapos hawakan natin to. Hawakan natin yung side mirror para baka mamaya malaglag Kita ba? Yan, hawakan natin. Naka-open siya. Ngayon, ilagay natin. Ayan, nag-close siya. Tapos ngayon, gamitin natin yung switch. Open. Yan. Then, close. Okay. Open. Ayos na ayos. Okay. Tapos na to. Ngayon, ang ititest naman natin is yung isa naman. Okay. Tanggalin natin to. Then, disconnect natin to. Yan, disconnect. Saan na yung isa? Yan. Yung wire nito, ito, yung blue na wire, lalagay natin sa orange. Yung gray, ilalagay natin sa brown. Yan. And then, hawakan natin para hindi malaglag. Yan. Then, plug natin. Tingnan natin, baka nagdikit. Almost. Yan. Pag-iwalay natin yung wire. Plug natin. Close. And then, open natin. Yun. Close. Okay. Open again. Open. Ayos na ayos Close. Okay. Open. Okay na. So, successful yung ating pag-DIY ng ating side mirror. Ngayon, ang next natin is ikakabit na natin siya doon. Iwa-wiring na natin siya lahat-lahat. Yung sa door actuator, yung sa accessories, pag-apang natin ng wire, yon. Para masundan nyo, okay? Tapusin nyo yung video para hindi kayo magkamali pag nag-DIY kayo, okay? Lagay na natin. Let's go!